Welcome to Radio Alliance, an affiliate of Alliance of Concerned Massage Therapists, or ACMAT, your healthy alternative internet Radio Alliance. News, commentaries, entertainment, and more. Well, kumusta po kayong lahat mga giliw naming tagapanood at tagapakinig? At narito naman po tayo sa panibagong bahagi ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos na kung saan ay ito po yung ating pagnilay-nilayan at tingnan po natin kung paano po natin ito may apply sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Para sa araw na ito, ang ating babasahing talata ay hango mula sa Micah 7 verse 18 and it reads, "Who is a God like you, who pardons iniquity and passes over the rebellious act of the remnant of his possession? He does not retain his anger forever, because he delights in unchanging love. May the Lord add blessing to the reading of his word." Mga kaibigan, mga kapatid, tunay nga na napakabuti ng Diyos sapagkat sa ating talatang nabasa kanina ay makikita po natin ang isa sa katangian ng ating Panginoon. Ang natang sabi ng propetang si Micah, sabi po niya, "Sino ba ang katulad mo, O Diyos? No one is like you. Nobody can compare with you." Sabi nga doon. At sabi po niya, wala pong katulad mo na nagpapatawad ng kasalanan. Alam po ninyo, katulad po ng ating pong madalas pong binabanggit. Ayon po sa Roma 3:23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Lahat po tayo nangagkasala. Wala pong exemption, wala pong exempted. Lahat po tayo. Subalit dahilan po sa kabutihan ng pag-ibig ng Diyos, tayo po ay kanyang pinatawad. Kaya nga dito nga, sabi nga, passes over the rebellious act. Alam po ninyo, yung mga Israelita nung araw ay talagang dumadating sila sa punto na minsan po, kahit na po nakita nila yung karangyaan, kapangyarihan ng Diyos, may dumadating pong punto na sila po ay nagkakaroon po ng katigasan ng ulo. Ngunit makikita po natin sa Biblia na paulit-ulit po silang pinapatawad ng Diyos. Sa ating binasang talata, sabi nga, passes over. No? Ibig sabihin po nun, kinakalimutan niya yung mga kasalanan ng mga Israelita, yung mga kasalanan ng mga tao na nagsasabing sila ay naglilingkod sa Diyos. Sunod po sa talatang binasa natin ay, "He does not retain his anger forever." Ibig sabihin po nun, hindi po siya nagkikimkim ng sama ng loob. Hindi po siya nagkikimkim ng galit. Kapag siya po'y nagpatawad ng kasalanan, talagang lubos po at ganap yung pagpapatawad na yaan. Kaya nga talaga napakabuti ng Diyos. At ang pinakahuling bahagi ng talata nagsasabi, "Because He delights in unchanging love." Ang naisin ng Panginoon, ang katangian ng Panginoon ay pag-ibig. At ang pag-ibig na yan, ika nga po sa Biblia, hindi po nagmamaliw. Hindi po nagbabago yung pag-ibig na yan. His love endureth forever. Talagang nananatili ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga po kung sino man sa atin, mga giliw naming tagapakinig, mga giliw naming tagapanood, kung kayo po ay nasasadlak, sa tingin nyo ay mga kasalanan, hindi na kayo mapapatawad ng Diyos, huwag kayong maniwala po sa mga sinasabi po ng kaaway sapagkat ang Diyos natin, Diyos na mapagmahal at handa po siyang magpatawad. Kaya po kung nais po ninyo magkaroon po ng personal na relasyon sa ating Panginoon, mahalaga po na tayo po ay magpakumbaba. Tayo po ay lumapit po sa Kanya. Handa po niya tayong patawarin. Handa po niya ibalik yung ating po ugnayan sa Kanya. Sa pamamagitan po ng pagpapanalangin na may pagpapakumbaba na bukal sa ating mga puso. Kaya mga kaibigan at kapatid, kung kayo po ay nasa ganyang sitwasyon at nais niyo po kayo po ay magkaroon po na ugnayan sa Kanya, samahan niyo po ako sa panalangin. At akuin mo na ang panalangin ito ay panalangin mo sa harapan ng Diyos. Tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa kapahiyagan ng iyong pag-ibig. Maraming salamat, Panginoon, at kayo po ay handang magpatawad.
Lumalapit po ako sa iyong harapan, O Diyos. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanang nagawa. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap si Jesus bilang aking personal na Panginoon at Manliligtas. Maraming salamat, Panginoon. Mula sa araw na ito, maghari ka. Ikaw na ang maging Panginoon ng aking puso, ng aking buhay. Ito'y aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Manatili tayong nananalangin. Panginoon, maraming salamat po sa lahat po ng mga tumanggap ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo, Panginoon. Lord, kami po ay lumalapit at humihiling na ano man ang sinimulan mo sa kanilang mga buhay, ito po ay Panginoon, inyo pong pagpapatuloy. Likhain mo sa kanilang mga puso ang kauhawan na makilala kayo ng lubusan. Maraming salamat, O God. At para naman, Panginoon, sa lahat, matagal na pong mananampalataya. Lord, hinihiling ko, Panginoon, hipuin mo ang aming pong mga puso. Lord, ibalik mo sa amin ang unang pag-ibig. Hayaan mo, Panginoon, amang banal na magkaroon po kami ng lalim, O Diyos, nang naisin, Panginoon, Ama, na kayo po ay aming pong makatagpo. Ang aming buhay, Panginoon, amang banal ay maging punong-puno ng iyong biyaya. Punong-puno na yung pagpapala, Panginoon. At kami magpapatuloy amang banal, magsisilbing ilaw at asin sa aming pong kinalalagyan. Amang banal, marami po sa amin ay tila dumadaan sa mga iba't ibang pagsubok ng aming buhay. Andyan po ang mga lindol, andyan po ang mga iba't ibang mga sakuna. Panginoon, Ama, salamat po sapagkat alam namin ang lahat ng bagay ay inyo pong tangan, O God, at hindi nyo kami pababayaan. Lord, hiniling po namin patuloy mo kaming kasangkapahanin, O God, na ang aming buhay ay maging isang patutuo na ikaw ang Diyos na nagbabago ng bawat isa sa amin, O God. Sa sandali po kami ay tumalimas sa iyo, Panginoon, subunod na iyong kalooban. Alam po namin, Panginoon, na kayo po ay may kapangyarihan na kasangkapanin po ang bawat isa sa amin upang sa gayon ang mga hindi pa po nakakilala sa iyo, Panginoon, ay maranasan po nila ang Diyos na buhay. Maraming salamat, O Diyos. Muli namin ibinabalik sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Been your Radio Alliance. For comments and suggestions, you may contact us at 0917-506-0960. Type code Radio Alliance. Thank you for listening.